Hindi naman ho ba sinasabi ho kasi po na ng iba, hindi ho mawawala ang kritiko, ano, General Torre, na masyadong police style daw yung approach na ito. Hindi naman. Actually, ang traffic management kasi, hindi yan enforcement lang, hulihan ng hulihan lang, gaya ng expected na dahil pulis nga ako. Alam niyo, tatlo yung major components ng traffic management: engineering, education, enforcement. Nandiyan tayo ngayon sa... Tapos, ang engineering na yan, magbe-base pa yan sa environment. No? So, nung few days ago, may lumabas na study ng TomToms, yung gumagawa ng GPS, at saka nagsasabi na ganito ka-congested ang traffic natin, ganito ka. So, those are the data na mga kailangan natin. Tapos, meron kaming tie-up sa UP. Courtesy call ako kay UP President Jimenez. At ikinonect niya kami sa NCTS, National Center for Transportation Studies. At sa NOAA, Project NOAA, yung National Operational Assessment of Hazards. So, magpipinsan kasi ang mga problema na yan baha, traffic, at saka yung garbage. So, hindi naman ibig sabihin na gusto namin ang 5 minutes response, pangpulis na kaagad. Hindi. Pinag-aralan natin yan. Unang-una, ano ba ang kailangan ng ating mga kababayan pag may nangyaring insidente sa daan? So, dapat marespondihan sila ng kahit sinong kawani ng gobyerno. Nagkataon sa Metro Manila, diyan sa mga kalsada, pinaka-visible at pinaka-kalat yung ating MMDA. So, kami ang magre-responde para sa ating mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin na pulis ka agad. Hindi ibig sabihin nun, ang gusto namin doon is overloaded na nga ang kalsada, flowing yan, mabagal because of the overloading. Pag may banggaan dyan, lalong magkaroon ng traffic conflict. So, gusto namin na mabawasan ka agad, umaalis ka agad, yung impact ng traffic conflict na yan. Sapagkat may studies kami na pag may nagbanggaan at isang lane ang nawala sa 4-lane road ng EDSA, in just 15 minutes, ang haba na ng magiging traffic at mag-slow down ng ilang percent ang travel speed. So, pahirap ulit sa ating mga kababayan. So, the least that we can do right now, dahil andyan naman kami sa EDSA at nakakalat ang ating mga tauhan, gusto natin to keep things flowing at walang traffic conflict na mangyayari, even pag may mangyayari namang untoward incidents. So, we minimize the number of time, the amount of time that these conflicts exist. May bentahe ba yung dati yung pagiging police general po dito sa bago ninyong posisyon? Though sabi nyo nga, 3 bagay yan, ano? Nandyan yung enforcement, na ho yan. Yung engineering and education, challenge ba? Or when they offered to you yung posisyon, inisip nyo ba na, kaya ko ba to? Well, kung engineering lang, 3 taon ako sa Mapua. Kung education lang, may MAED ako. So, may master's in education ako. Hindi, pero other side yun. Yes. No, pero nagagamit natin. Kasi, siyempre, sa curriculum design, pwede ako talagang makakatulong ako sa ating mga units na gumagawa sa traffic education. So, ang sa akin lang is, this is an interplay of a lot of things. Pero ang pagtingin ko kasi, ang tanong mo kung nakakatulong ba ang aking background bilang pulis. Itong trabahong to, frontline delivery of government services to itong ginagawa ng MMDA. So ang pagtingin ko lang yan, very simple It's just a matter of personnel and logistics management at saka command and control. So I think may advantage ang pagiging pulis manager ko dito sa trabahong ito.